Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong pinaka-latest survey ng SWS na kung saan patuloy na lumalagapak ang rating ng Pangulong Marcos. Samantalang si VP Sara patuloy na tumataas. Kaya halos lahat, kahit mga anti-Duterte, aminado sila na sobrang popular si VP Sara at nagtataka sila bakit na sa kaliwat kanang batikos, putik, kaso na binabato, sinasamba sa kanya, bakit daw palaging pataas ng kanya rating. Okay, ito. SWS survey. Meron silang survey noong September of 2025. Tapos yung pinaka-latest survey nila is November 24 to 30 of 2025. Compare natin itong rating ni PBBM at kay VP Sara. Unahin natin si PBBM. Noong September of 2025, ang net satisfaction rating ni PBBM is positive 7. Di okay pa yan. Positive. Although mababa na dahil 7 na lang eh. Ano ngayon? Pinaka-latest. Negative 3. Sila ng bagsak. 10 points. Pababa. Si VP Sara. Positive 25%. Noong September, itong latest November is positive 31. Kaya, sino yung TV host na nagtataka? Doris Bigonya. Bakit sa dami ng mga inaakusa si VP Sara, laban kay VP Sara, parang hindi tumatalab? Parang dinededma ng mga tao kasi pataas ng pataas ang kanyang rating. Ano bang dahilan? Tinanong niya si ex-Senate President Drilon. Ang ganda ng sagot ni Senator Drilon. Sabi niya, hindi ko rin alam. Mabuti pa, tanungin niyo ang taong bayan. So, punta tayo dito kay Secretary Junvic Rimulya na kamakailan lang nagpahayag siya sa interview ni Ses Drilon na hindi daw siya tatakbo pagkapangulo sa 2028 kung hindi siya i-endorse ng Pangulong Bongbong Marcos. Nako, ang galing nitong si Ses Drilon. With that negative ratings, what does that mean? Ano ang magagawa endorsement ng isang pangulo na considered lame duck na sa lahat ng surveys negative na ang kanyang net satisfaction, trust, or approval rating? What does that mean? Dito makikita na hindi nag-iisip itong ibang kandidato. Basta lang, i-endorse ako ng sitting president, okay na yun. Sige, good luck. So, sige, batuhin nyo pa ng putik. Kasuhan nyo pa. Whatever, gawin nyo kay VP Sara. Sampal, itong Akbayan. May warning sila kay VP Sara. Sabi, humanda ka. Sabi ni Congressman Percy Sindanya. Dahil you will be recorded in history as the first vice president who was not only impeached once but twice. 2 beses daw. May impeach si VP Sara, nako, bumira ka agad. Kasi kung hindi ka abogado, ako hindi man ako abogado. Akala ko, nga, na-impeach na last year si VP Sara kasi nakarating sa Senado yung impeachment case niya, nagsuot na ng toga o robe ang mga
senator judges. So, akala ko, na-impeach na siya. So, ngayon, mai-impeach naman siya twice. History nga. Mabuti na lang, ito may nabasa akong post ni Attorney Regal Oleva, isang magaling na DDS lawyer. Si Mr. Jason siya, may post din siya na stop it, sabi ni Regal Oleva Hindi nyo alam ang pinagsasabi nyo. Yung decision ng Supreme Court, that's not an opinion, it's a fact. Void ab initio. Yung impeachment ni VP Sara last year. Anong ibig sabihin ng void ab initio? It never happened. Void or defective from the beginning, as if walang impeachment na nangyari last year. Kaya sa mga kongresista dyan, mag-aral-aral naman kayo sa batas para hindi kayo makuryente pagtawanan na impeach twice. Tignan nyo yung decision ng Supreme Court. Ano ang ibig sabihin ng void ab initio? It never happened. So kung ma-impeach siya ngayon pa. So, naghahanda na si Senator Soto. Aapurahin daw niya yung impeachment trial. Ibig sabihin, may script na. Hindi pa nga nadidiscuss sa Committee on Justice yung impeachment complaint ni VP Sara. Alam na ni Senator Soto na makakarating sa Senado yung So, no problem. Sige lang. Paapurahin nyo. The faster, the better. For us, Para matigil na itong political exercise na ito. Dahil habang nandyan pa yung minority, yung siyam na senador, walang kaba. Ang mga DDS, walang kaba si VP Sara. Dahil may nakahandang tumulong sa kanya because this is a political exercise. Ang decision dyan hindi dahil sa ebidensya or whatsoever. Kung ano yung nakikitang prevailing situation sa politika, boboto ang mga senador sa kanilang political interest. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung mga yero nga ipanghatag sa mga tao? So, muna ni silang anti ang matagaan. Salamat kaayo. Sobra salamat sa pinagpapalala. Muna ni mga yero lansang. Hade! Hade! Yan na si Pamela. Banakakilaman. Sambayan kilo mata na. Wala dang kon. Kanura kay mga edkalista. So, daghan-daghan gyud ang matagaan diri og yero. Ay kaguwit akyatin mo. Natang namo natin nga makabalay na grid me. Oo, so pila na dai nanay mong edad? 69. 69 ka na. So makabalay na gyud ka. Gusto pa ko nga magbag og balay. Oo. Kay karaan na kay mong balay. Alang. Sumula na ka. Yesad si auntie matagaan po ni Gero. Salamat kaayo sa yatag sa among asin.
Makabalay na gyud ko kay dugay na ko nangandoy nga makakaugaling ko balay di ko mag-ipon sa akong mga anak. Kabalay na gyud ko daghan gyud kay salamat sa mga tao nga gihatag sa amo sa Ginoo nga may Tas ano ipinabuhi ba Hatag sa sa ila para Si Ate Sad, mataga Anogero. Sa ang ako makasulti, salamat kayo sa nagatag ani kay makarepair ko sa akong balay kay nakabalik ko sa uno. So inatunta nga daghang pag-ayo ang matagaan nila o ginabang kay daghan nangalipay nga katawan sa nga karon nga Pasko. sobra among Salamat kalipay. kayo kay Dako kayo ang among kalipay nga Tatay natagaan. Sad. Mao na among kinagdako nga pinaskuhan. Dalat ka nagpasalamat para number 1 ako sunod. Ate Mader. Mm. Kaya doon ko na rin